Kamusta mga kaibigan at welcome back muli sa ating channel. Ngayon ay isa na namang nakakagulat, mind-blowing at historical na chapter ng One Piece ang tatalakayin natin, Chapter 1155. Isang chapter na hindi lang basta backstory, kundi isang malupit na paglalantad ng mga sikreto ng nakaraan, ng mga pangalan na matagal nang binalot ng misteryo, at ng mga event na konektado mismo sa kasaysayan ng mundo ng One Piece. Sa chapter na ito, muling bumalik si Oda sa Golden Age ng piracy, kung saan ang pinaka-notorious at pinakamapanganib na pirata ng kasaysayan ay unti-unting binubunyag, walang iba kundi si Rox D. Zeb. Dati, puro haka-haka lang tungkol sa kanya, pero ngayon, nakita na natin mismo ang mga unang galaw niya. Isang tao na hindi lang basta makapangyarihan, kundi isa ring ganap na banta sa buong world government. Magsisimula ang kwento sa mismong Lev Eli, o ang pagpupulong ng mga hari ng mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umatake si Rox sa mismong sentro ng kapangyarihan. Hindi lang basta pag-atake, kinuha niya ang 5 hari at sinubukang hanapin ang pinakamalalim na sekreto ng Mary Geoise, ang Room of Flowers, ang mismong lugar kung nasaan si Imo. Dito pa lang, masasabi nating ibang level si Rox. Kasi, kahit si Imo mismo ay nabanggit na hindi niya ito makita. Ibig sabihin, may malalim na misteryo sa pagkatao ni Rox, maaaring may kinalaman sa Invisible Presence, o baka konektado siya sa mas malawak pang cosmic force sa mundo ng One Piece. Ang tanong ngayon, bakit niya gustong pasukin ang Room of Flowers? Anong meron doon na hindi pinapakita ng world government? At paano niya nalaman ang existence nito, gayong sobrang sikreto ng silid na yon? Habang tumatakas si Rox, nasukol siya ni Prince Herald, anak ni King Loki mula sa Elbaf. Isa ito sa pinaka-exciting na part ng chapter. Nagbanggaan ang kanilang Supreme King Haki o Conqueror's Haki, at literal na nabura ang lahat ng nasa loob ng 5 kilometro. Ganon kalakas ang impact, parang naging mini Buster Call na walang armas. Isipin nyo, Haki lang ang ginamit pero parang Nook ang dating. At si Rox, kalmado lang. Grabe ang tension. Nakita natin na walang takot si Rox, walang pag-aalinlangan. Dito mo makikita kung gaano ka-intense ang belief niya sa kanyang sarili at sa kanyang layunin. Pero hindi doon natatapos ang chapter. Sa isang unexpected na flashback, nalaman natin na si Rox pala ang unang gumamit ng Davy Back Fight bilang tool sa kanyang pangangalap ng crew. Yes, tama ang narinig ninyo. Ang dating patawa-tawang laro sa art ni Foxy ay biglang naging isa sa pinaka-importanteng elemento ng kasaysayan. Ang Davy Back Fight pala ay ancient pirate ritual na kayang mang-agaw ng loyalty ng ibang crew, hindi lang basta laro kundi parang kontrata sa kaluluwa. Ginamit ito ni Rox para tipunin ang pinakamalalakas na pirata sa kasaysayan, nandyan sina Edward Nugate, o Whitebeard, si Shiki the Golden Lion, Stussy, at iba pa. Gamit ang ritual na yun, nabuo niya ang Rox Pirates. At kung iisipin mo, baka kaya pinalubog ni Garp at Roger ang grupo nila ay hindi lang dahil sa lakas, kundi dahil sa paraan kung paano ito nabuo. Isang crew na walang tunay na trust, kundi kontrolado sa pamamagitan ng isang sinaunang kasunduan. Ngayong nalaman natin ito, biglang nabigyan ng ibang kulay ang Foxy arc. Hindi lang pala yun comic relief. Ang art na yon ay marahil sinadyang ipasok ni Oda bilang foreshadowing. At ngayon lang natin nakikita kung gaano kahalaga ang Davy Back Fight sa buong kasaysayan ng piracy. Mula dito, lumalalim palalo ang tanong, saan nga ba talaga galing ang Davy Back Fight? Sino ang nag-imbento nito? At ano ang koneksyon nito sa Davy Jones na binanggit mismo ni Rox? Sinabi ni Rox sa chapter na siya ay isang worshipper of Davy Jones. Sa mythology ng One Piece, si Davy Jones ay parang isang sea devil o ancient entity na kinatatakutan ng mga pirata. Pwedeng ito ang susi sa mga devil fruits. Pwedeng may kinalaman ito sa Joy Boy legend. Posible rin na si Rox ay naniniwala na siya ang susunod na magdadala ng revolution laban sa world government gamit ang kapangyarihan ni Davy Jones. At ngayon, punta na tayo sa mga predictions at theories para sa susunod na chapter. Una, inaasahan natin na ipapakita na ni Oda ang mga kasapi ng Rox Pirates habang nabubuo pa lang ang crew, gaya ni na Big Mom, Kaido, at Whitebeard. Pwede nating makita ang relasyon nila sa isa't isa, at kung paano nagsimulang gumuho ang tiwala nila sa loob ng crew.
Dahil sa nature ng Davy backfight, baka kaya walang loyalty ang grupo nila, kaya't kalaunan ay nagkawatak-watek sila. Pangalawa, malaki ang posibilidad na ipakita na ni Oda ang isang early confrontation ng Rocks Pirates laban sa Marines, baka nga si Kung o Sengoku pa ang makasalubong nila. Posible rin na ipakita na kung paano siya naging banta hindi lang sa government kundi pati na rin sa mga Celestial Dragons. Pangatlo, baka masundan na natin ang connection ni Rocks sa Will of D. Ano nga ba talaga ang D sa pangalan niya? Tila hindi ito aksidente, at ngayon pa lang natin nakikita na ang mga may D sa pangalan ay konektado sa chaos, sa pagbabago, at sa pagbasag ng status quo. Tila gusto ni Rocks na ibagsak ang buong sistema, pero hindi natin alam kung altruistic ba siya o tyrant lang din sa panibagong anyo. At pang-apat, baka may mga flashback pa tayong makuha tungkol sa Elbaf at kung ano ang papel ni Prince Herald sa mas malaking kwento. Kasi kung tutusin, ang Elbaf ang sentro ng sunod na arc. Posibleng sa pamamagitan ng flashback na to, pinapakita na ni Oda ang kasaysayan ng bansang yun para i-frame ang darating na Elbaf War. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, ang Chapter 1155 ay isang napakalaking piraso ng puzzle na matagal na nating hinihintay. Dito natin nakita ang tunay na kaguluhan ng nakaraan, ang misteryo ng piratang si Rocks D. Xebec, at ang napakadilim na ugat ng kasaysayan ng One Piece. At dito na nagtatapos ang ating malalim na analysis para sa One Piece Chapter 1155. Kung nabitin ka, huwag kang mag-alala, dahil tiyak na may mas matitinding revelasyon pa sa mga susunod na kabanata. Ay comment nyo kung ano sa tingin ninyo ang tunay na layunin ni Rocks D. Xebec, at kung anong papel niya sa Great Final War ng One Piece. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga pinakabagong One Piece theories, analysis at recap. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa muli, One Piece fan hanggang dulo.